mamamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Mga ganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Pangit mong pikak. Hi everyone! Isang content creator, vlogger at influencer na motorrider ang ngayon ay pinag-uusapan dahil sa naging sagutan nila ng isang pickup driver. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit inulan ng bashing itong motorrider. Panoorin natin ang video na ito. Nag-upload ng video itong motorrider na nagngangalang Yana. Makikitang maayos naman ang lahat at masayang tinatahak ni Yana at ng kanyang mga kaibigan ng kalsada na mapapansin na parang malupa at medyo bako-bako ang daan. Kasama ng motorrider na ito, bukod dun sa isang nakamotor, ang 3 pang sasakyan. Sa tingin ko ay nagpunta sila sa lugar na ito upang ma-enjoy ang trail na kalsada kung saan ay lupa ito at hindi sementado. Pero maya-maya ay napansin ni Yana ang isang puting truck. Ayon kay Yana ay lumilipat-lipat ng linya ang puting truck na ito nang hindi tinitingnan ng kanyang paligid. Kaya nagdesisyon itong si Yana na bilisan ng takbo upang unahan ang puting truck na ito. I noticed this truck has been hurting lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights like you're supposed to pay for it, like subscription. Pero noong lalagpasan na ni Yana ang pickup, ay kamuntikan ng tamaan ng harap ng truck ang motor ni Yana. Dahil dito ay napasenyas na lang si Yana ng shining finger na katulad dun sa Gundam. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na si Yana at ang iba pang kasamang nagmumotor. Maya-maya ay makikita sa video na nakatigil sa gilid itong mga motorrider na ito. Tila intensyon nila na abangan talaga ang pickup upang kumprontahin ito. Maya-maya ay dumating na ang pickup truck at bumaba ang driver nito. At dito, nagumpisa na ang matinding sagutan. Pakinggan natin ang usapan ng pickup driver at ni Yana. Sorry, ano? Mamamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo lubak-lubak yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Huwag mo akong stick ko nila. Mga ganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Pwede mo nga fucking plate number yan. Sorry po. Mayos ka. Paragin ko yung pangit mong pick-up. Bitches. Tangina mo, bababaan mo pa ako, gago. Hindi nga lang ba? Oo! Kapag gaganunin, tarantado ang putang ina. Relax. Narinig natin ang sagutan ng rider at ng pickup driver. Una sa lahat ay mali yung rider dahil nag-overtake siya sa kanan. Sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas, bawal ang pag-overtake sa kanan dahil ito ang maaaring magdulot ng kalituhan at peligro sa trapiko. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinagbabawal ang pag-overtake sa kanan. Ang pinakadahilan dito ay yung kaligtasan. Ang pag-overtake sa kanan ay maaaring makapagdulot ng aksidente, lalo na kung ang mga motorista ay hindi inaasahan na may mag-overtake sa kanan. Hindi tulad pag sa kaliwang side mirror ay mas madali mong mapapansin na may mag-overtake dahil mas malapit ang side mirror sa kaliwa sa paningin ng isang driver. Pero mali din naman yung truck driver dahil kahit sabihin na natin na bawal mag-overtake sa kanan ay kailangan pa din ng isang driver na tumingin sa kanan na side mirror kung mag-overtake ka. Ito ay isang paraan na tinatawag na defensive driving kung saan ay inuuna mong isipin na masigurado ang kaligtasan sa pagliko. Ang dapat ginawa ng pickup driver ay the moment na makita niya na may lubak ay lumingon muna siya sa kanan na side mirror. Kapag nakita niya na safe na lumiko ay mag-signal siya sa kanan sa kanya ikabig ang manubela.
Kahit na sabihin na natin na wala namang masyadong sasakyan, ay palagi ko pa din ginagawa yon upang masanay ako na lumingon muna sa side mirror at mag-signal light muna bago lumiko. Napansin ko na walang signal light sa kanan ang pickup driver. Nagkaroon tuloy ng kalituhan sa pagitan ng pickup driver at ng nagmomotor. Para naman dun sa motorrider ay kung sakaling mag-overtake ka sa isang sasakyan, ay palagi mong titingnan kung ano ang galaw ng sasakyan sa harap mo. Sa likod pa lang ay makikita mo na parang lumiliko ang direksyon ng isang sasakyan. Sa harap, natanda ng pag-iwas sa isang lubak. Gumamit din ng busina kung sakaling puro lubak ang kalsada para maalerto ang sasakyan sa harap upang makita na balak mo mag-overtake. Mali palang rider dito ay wala siyang side mirror. Isa pong mandatory ng LTO na dapat kung magmamaneho ka ng isang motor ay dapat meron kang side mirror. Pwede magkaroon ng ticket ang isang motorrider na hindi naglalagay ng side mirror sa kanyang motor. Isa pa pong masasabi ko dito ay delikado po para sa mga motor at kotse na mag-overtake kayo sa kanan ng isang pick-up truck or SUV. Sa experience ko po ay blind spot po ng pick-up truck at SUV yung parte sa tabi ng gulong sa harap. Kaya kanina ay napansin natin na kamuntikan ng tamaan ang motor ng pickup truck. Iyon ay dahil masyadong mataas ang pickup truck at mababa naman ang mga motor. Kaya kung kayo ay nagmomotor or kotse ay huwag kayong magkakat ng pickup sa kanang harap nito dahil hindi nila kayo makikita. Isa pang mali dito ng motorrider, hindi dapat siya nagsisenyas ng isang paraan kung saan ay possible na magpalala ng sitwasyon. Since hindi naman nagkatamaan ng dalawa ay mas maganda na pairali ng pagpapasensya. Itaas ang kamay bilang tanda ng paghingi ng tawad at upang mapababa ang init ng sitwasyon. Sa nangyari kasing ito ay mali ang parehas na panig. Itong motor na nag-overtake sa kanan at nagsiga-sigaan pa. Mali din itong pickup driver dahil lumiko siya nang hindi nagsisignal at tumitingin sa side mirror. Pero ang bawat pagkakamali ay nagiging aral para sa bawat isa. Marahil sa susunod ay magiging maingat na parehas ang pick-up at ang motorrider. Iwasan din ang mainit na pakikipag-usap dahil kung nagkataon na nag-iisa itong lady driver ay baka kung napano na siya. Isipin mo na lang na paano kung ang nakatagpo nitong motorrider na ito ay yung pikon at mainitin ng ulo na may baril. Alam naman natin na ang lahat ng lalaki ay mapagpasensya, lalo na sa mga babae. Pero maiilan din na nagpapantig at hindi nakokontrol ang init ng ulo. Mas maganda na kung nasa kalsada tayo ay palagi nating paiirali ng pagiging mahinahon at mapagpasensya sa kalsada. Wala din naman tayo mararating kung init ng ulo ang ating paiiralin. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.